Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi na ipapasa sa kasalukuyang henerasyon, mga kwentong kinalimutan ng panahon, ngunit nananatili sa anino ng ating nakaraan. Ito ay kwento ng isang babae na natuklasan ang kanyang tunay na kapalaran, isang babae na mula sa pagiging ordinaryo ay naging tagapagtanggol ng kanyang bayan laban sa mga puwersa ng dilim. Sa loob ng mga siglo, may mga taong hinirang upang maging gabay ng ating lahi, sila ang mga babaylan, tagapangalaga ng sinaunang karunungan, tagapagbantay laban sa masasamang espiritu, at tagapagpagaling ng sugatang kaluluwa. Ngunit paano kung isang araw, isang pangkaraniwang babae ang biglang matawag upang gampanan ang tungkuling ito? Paano kung ang kanyang nakaraan ay may dalang lihim na babago sa kanyang kinabukasan? Ito ang kwento ng Babaylan, ang anino ng nakaraan. Hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat ngayon. Marahil dahil wala na akong ibang mapagsasabihan. Marahil dahil alam kong malapit na akong sunduin ng mga anino ng aking nakaraan. Matagal kong itinago ang lahat, ngunit sa bawat gabi ng katahimikan, bumabalik sila, mga matang nakatitig sa akin mula sa dilim, mga tinig na bumubulong sa aking pandinig. Ang pangalan ko ay Teresa, at ito ang kwento ng isang sumpang minanako mula sa dugong dumadaloy sa aking mga ugat. 16 na taong gulang ako noon nang una kong maramdaman ang isang kakaibang presensya na tila sumusunod sa akin. Gabi iyon, kabilugan ng buwan, at kailangan kong sunduin ang aking ina mula sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Malapit lang ang bahay nila, mga 5 minutong lakad mula sa amin, ngunit kailangang dumaan sa kakahuyan upang makarating doon. Walang kahit anong ingay maliban sa marahang pagaspas ng dahon. Walang huni ng insekto, walang lag-itik ng mga sanga, parang pinatahimik ang buong paligid. Doon ko naramdaman ang panlalamig ng aking batok, na para bang may mga matang nakamasid sa akin mula sa dilim. Napahinto ako. Dahan-dahan kong tinignan ang likuran ko. Wala akong nakita, ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may ibang presensya sa paligid. Pinilit kong lakasan ang loob ko at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit sa bawat hakbang ko, tila may kasabay akong ibang anino, isang aninong hindi sa akin. At nang ibaba ko ang tingin, nakita ko ang aking sariling anino sa lupa. Doon ako kinilabutan. Hindi ito gumagalaw ng sabay sa akin. Nakita kong ang anino ko, kahit hindi ko ginagalaw ang aking kamay, ay dahan-daang itinataas ang sarili nitong kamay, para bang isang nilalang na humihiwalay mula sa akin. Tumakbo ako, hindi na lumingon. Narinig ko ang mga yabag sa likuran ko, kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Naramdaman kong may umiihip sa batok ko, may malamig na hangin dumadampi sa aking balat. Nanginginig akong patuloy na tumakbo hanggang sa marating ko ang bahay ng ina ko. Pagbukas niya ng pinto, agad akong niyakap ng aking ina. "Anong nangyari sa'yo, anak?" Hingal na hingal ako, hindi makapagsalita. Nararamdaman ko pa rin ang panlalamig ng aking likuran, ang pakiramdam ng ani nung sumusunod sa akin. At nang muli kong sinilip ang labas ng bahay, wala namang kahit sino roon, walang ibang tao, walang ibang nilalang. Ngunit alam kong hindi ako nagkamali. Mayroong anino na hindi sa akin.
At mula noon, nagsimula na ang bangungot. Simula ng gabing yun, hindi na ako naging mapakali. Tuwing naglalakad ako mag-isa, pakiramdam ko'y may mga matang sumusunod sa akin. Tuwing nakatayo ako sa harap ng ilaw ng lampara, hindi ko maiwasang tignan ang anino ko, palagi akong may takot na baka muli itong gumalaw nang hindi ko ginagalaw ang aking katawan. At minsan, sa madidilim na sulok ng aming bahay, nakikita ko itong masyadong mahaba, masyadong kakaiba ang hugis. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa malamig na ihip ng hangin. Nakita kong nakabukas ang bintana sa tabi ng aking kama, kahit na sigurado akong isinara ko ito bago matulog. Paglingon ko sa sahig, nanlaki ang mata ko sa nakita ko. May isang anino roon, hindi ko anino. Nakatayo ito sa tabi ng aking kama, walang mukha, walang hugis. Isang madilim na aninong hindi konektado sa kahit anong katawan. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Para bang ang buong katawan ko'y nanigas sa takot. At sa loob ng ilang segundo, gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong yumuko, para bang may sinasabi sa akin. Wala akong marinig, ngunit sa loob ng aking isipan, isang tinig ang pumasok. Teresa, matagal kitang hinintay. At noon, tuluyan akong nawala ng malay. Kinabukasan, nagising akong namamawis at nanghihina. Hindi ko alam kung panaginip lang ang lahat, ngunit alam kong may isang bagay na hindi ko alam kagabi, isang aninong hindi ko kayang ipaliwanag. Napansin ng aking ina ang pamumutla ko, kaya't dinala niya ako kay Ka Simeon, ang matandang albularyo sa aming baryo. Si Ka Simeon ay isang tahimik ngunit respetadong manggagamot. Hindi siya basta-basta nagsasalita, ngunit kapag siya'y nagsalita, bawat salita niya ay may bigat. Pagdating ko sa kanyang kubo, agad niya akong pinagmasdan. Hindi pa man ako nauupo ng mabuti, tinanong niya ako ng isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Anong nakita mo sa dilim, Iya? Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang aking nakita. Hinawakan ni Ka Simeon ang aking kamay, at tila may kakaibang enerhiyang papunta sa akin. Napapikit siya, para bang may tinatanaw sa kanyang isipan. At nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi ito pangkaraniwan, sabi niya. Ang anino mong iyon. Hindi lang isang masamang espiritu. Isa itong. Naputol ang kanyang sasabihin, ngunit nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ka Simeon, ano po ito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at kumuha ng isang lumang libro sa kanyang estante. Binuksan niya ito sa isang pahina na tila matagal nang hindi nabubuksan, at saka itinuro sa akin ang isang lumang larawan ng isang babae, nakasuot ng lumang kasuotan ng ating mga ninuno. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na pangalan. Nanlamig ang buo kong katawan. Dahil ang pangalang iyon ay pangalan ko rin. Hindi ko maipaliwanag ang kilabot na gumapang sa aking katawan habang nakatitig ako sa larawan sa harapan ko. Ang babaeng nasa lumang pahina ng aklat ay kamukhang kamukha ko. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata,
Kahit ang tila malungkot ngunit matalas niyang tingin parang ako, ngunit mas matanda, mas hindi pangkaraniwan. Ngunit ang mas nakakapangilabot, ang pangalan sa ilalim ng larawan. Teresa. Eksaktong pangalan ko. Dahan-dahan na napatingin ako kay Kasimyon. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, para bang may gustong sabihin ngunit hindi niya alam kung paano. Kasimyon, sino siya? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Iyang babaeng yan. Ang huling babaeng may katulad ng sayo. Mula ng gabing makita ko ang kakaibang anino sa aking silid, hindi na ako naging mapanatag. Sa bawat pagpatay ng ilaw, sa bawat sulok ng aking kwarto, pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Isang gabi, nagising akong muli sa malamig na simoy ng hangin. Alam kong isinara ko ang bintana, ngunit ngayon, nakabukas na naman ito. Ang lampara sa aking tabi ay mahina ang sindi, naglalagablab na parang mahihinang pulang apoy. At sa sahig, nakikita ko na naman siya. Ang anino. Hindi ko na tinangkang igalaw ang sarili kong katawan. Hindi ko na sinubukang isipin kung anino ko ba talaga ito o hindi. Dahil sa pagkakataong ito, malinaw kong nakikita, ang anino sa sahig ay may sariling buhay. Dahan-dahan itong gumalaw, hindi kasabay ng katawan ko. Unti-unti itong lumalapad, lumalaki, sumasayaw sa pader na parang usok na nakapalibot sa buong silid. At nang tiningnan ko ang dulo ng kama ko, nakita ko siya. Isang hugis ng babae, kulay itim, walang mata, walang bibig, isang aninong hindi dapat umiiral sa mundong ito. Nagpumiglas ako, pilit kong hinila ang sarili ko mula sa kama, ngunit hindi ako makagalaw. Parang may malamig na hangin na humahawak sa aking katawan, pinipigilan akong lumabas sa mismong katawan ko. Doon ko narinig ang isang malalim na tinig. Bumalik ka na. Napakapit ako sa unan ko, pilit na lumalaban. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ito sumagot. Ngunit bigla, isang malamig na kamay ang dumapo sa aking paa. Ang kamay na yun ay hindi parang kamay ng isang tao. Parang yari ito sa usok, malamig, dumudulas sa balat ko ngunit may bigat na hindi ko maipaliwanag. At nang itaas ko ang tingin, nakita ko ang mukha niya. Walang mata. Walang ilong. Isang maitim na balat na parang sunog, at isang bibig na unti-unting bumukas, dahan-dahan, sobrang dahan-dahan, na para bang may itim na usok na lumalabas mula rito. Nagsimula itong magsalita. Kailangan mong bumalik. At noon, bigla akong nakaramdam ng isang matinding sakit sa ulo. Para bang may puwersang pilit na pumapasok sa utak ko, mga alaala na hindi akin, mga sigaw na hindi ko alam kung kanino nanggaling. May mga larawang dumaan sa isip ko, isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan, isang babae na umiiyak sa harap ng isang altar, at isang pulang buwan sa langit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa paningin kong lumalabo, alam kong mahalaga ang larawang yon. Bago pa ako tuluyang mawala ng malay, naramdaman ko sa katawan ko ang malamig na hangin, at narinig ko ang huling sabi ng nilalang sa dilim. Oras na. Nagising ako kinabukasan na basang-basa ng pawis.
Nanginginig ang buong katawan ko, at pakiramdam ko ay parang binugbog ako. Tumayo ako, nangingilid ang luha sa takot, at agad kong sinarado ang bintana. Pero nang lumingon ako sa sahig, wala nang anino roon. Nagpanggap akong normal ang lahat. Hindi ko sinabi sa nanay ko, hindi ko sinabi kahit kanino. Ngunit alam kong may bumabagabag sa akin. At ang mas kinakatakutan ko, ramdam kong hindi pa siya tapos sa akin. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sabi ng nilalang, ang pulang buwan, ang lumang bahay, ang babaeng umiiyak sa altar. Hanggang sa nagpasya akong bumalik kay Simeon. Pagdating ko sa bahay niya, natagpuan ko siyang naghihintay sa may pintuan. Hindi ko pa man sinasabi ang dahilan ng pagbisita ko, nakita ko sa mata niya na alam na niya. Ikaw ang susunod, hindi ba? Mahina niyang tanong. Napakagat ako sa labi. Anong susunod? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay niya, senyales na sumunod ako. Sa loob ng kanyang kubo, inilabas niya ang isang kahoy na baul. Lumang-luma na ito, may mga ukit ng simbolo sa gilid. Nang buksan niya ito, lumabas ang isang malamig na hangin mula sa loob. At doon ko nakita ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Isang lumang salamin. At sa loob ng salamin, sa kabila ng refleksyon ko, may isang figurang nakatayo sa likod ko. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa salamin. Ang sariling refleksyon ko ay naroon, ngunit hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng makintab na ibabaw ng lumang salamin, isang anino ang nakatayo sa likod ko. Walang mukha, ngunit may presensya. At habang pinagmamasdan ko ito, unti-unting gumalaw ang bibig nito, nagsasalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Napaatras ako, nanginginig ang buo kong katawan. Muli kong ibinalik ang tingin kay Simeon, ngunit hindi siya natatakot. Lumapit siya sa akin, kinuha ang salamin mula sa aking mga kamay at muling inilagay sa kahoy na baul. Tumingin siya diretso sa akin at saka marahang nagsalita. Dahil isa kang babaylan, Teresa. Parang tumigil ang mundo sa sinabi niya. Parang biglang nanlamig ang katawan ko, at kahit hindi ko gusto, naramdaman kong may kung anong tumusok sa kaibuturan ng pagkatao ko, isang bagay na tila noon pa naghihintay na gisingin. Hindi ako babaylan. Umiling ako, nanginginig. Wala akong alam sa panggagamot. Hindi ako nakararamdam ng kung ano. Isa lang akong. Isa kang babaylan, mariing putol ni Simeon. At hindi mo ito matatakasan. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit may isang bahagi ng sarili kong gustong maniwala. Tingnan mo ang larawan. Itinuro niya ang luma at kupas na pahina ng aklat. Muling bumungad sa akin ang babaeng kamukhang kamukha ko. Sa ilalim ng kanyang larawan, nakasulat ang parehong pangalan ko, Teresa. Kilala siya noon bilang Teresa ng Pulang Buwan, paliwanag ni Simeon. Siya ang huling babaylan ng ating angkan. Napakalakas niya, ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, kinatakutan siya ng marami. Inakala nilang isa siyang sumpa.
Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig puno ng lungkot at pangamba. Hindi basta-basta nagiging babaylan ng isang tao, Teresa. Ang kakayahang ito ay dumadaloy sa dugo. At ikaw ang susunod. Naramdaman kong may malamig na humawak sa likod ko. Parang may isang hindi nakikitang kamay na dumaan sa aking balat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aninong sumusunod sa iyo, hindi ito isang masamang espiritu, sagot niya. Ito ang anino ng nakaraan mo. Ang anino ng babaylan na nauna sa iyo. Napailing ako. Hindi ko ito matanggap. Hindi ko alam kung paano. Ngunit bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang lumakas ang hangin sa paligid namin. Napalibutan kami ng malamig na ihip ng hangin, at bago ko namalayan, nagsimulang gumalaw ang apoy sa lampara ni Simeon, nagiging bughaw, pagkatapos ay pula, pagkatapos ay itim. At nang ibaba ko ang tingin ko sa sahig, nakita ko ito. Ang anino ko, hindi na ito normal. Parang lumalaki ito, bumabaluktot sa hindi likas na paraan. Nagsimula itong umangat mula sa lupa, parang usok na nabubuo sa isang anyong tao. At sa harapan ko, nakita kong nabubuo ang isang imahe. Ang babaeng nasa larawan. Hindi ako makagalaw. Ang babaeng may kaparehong pangalan ko, ang babaylan ng nakaraan, ay nakatayo sa harapan ko. Ngunit hindi siya isang laman, isa siyang anino, isang espiritu, isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Bigla siyang lumapit, at bago pa ako makatakbo, lumapat ang kanyang kamay sa aking noo. Napasigaw ako sa sakit. Biglang sumakit ang ulo ko, parang may pumapasok na libu-libong alaala sa isipan ko, mga larawan ng sinaunang ritual, mga pag-aalay sa ilalim ng pulang buwan, at isang pangkat ng mga taong nakaluhod sa harap ko. Ako ang nasa alaala. Ngunit hindi ako ito ngayon. Ako'y ibang tao, sa ibang panahon, sa isang buhay na matagal nang lumipas. Nakita ko ang aking sarili sa isang altar, nakasuot ng pulang damit, may hawak na itim na bato sa aking mga kamay. May mga sigaw sa paligid ko, mga taong humihingi ng tulong, at sa gitna nila, isang lalaking may hawak na patalim, papalapit sa akin, puno ng galit ang kanyang mata. At bago pa maglaho ang pangitain, isang tinig ang lumitaw sa aking isipan. Ang nakaraan ay hindi mo matatakasan, dahil ito ang huhubog sa hinaharap. Nagbalik ako sa kasalukuyan, bumagsak sa sahig, humihingal. Nanginginig ang buo kong katawan. Nang muli akong lumingon sa harapan ko, wala na roon ang anino. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ito ang huli. Simeon ay tahimik lamang, nakatitig sa akin. Alam niyang may nangyari. Alam niyang gising na ang isang bahagi ng sarili kong matagal nang natutulog. Tanggapin mo ang tadhana mo, Teresa, mahinang sabi niya. Dahil kung hindi, mas lalo ka nilang hahabulin. At sa sandaling yon, napagtanto kong wala na akong ibang pagpipilian. Ako si Teresa. At ako ay isang babaylan. Hindi ko pa lubusang natatanggap ang bagong katotohanang ibinunyag sa akin ni Simeon. Ngunit wala na akong oras para magtanong o mag-alinlangan. Dahil ng gabing yon, sinubukan akong kunin ng dilim.
Pagbalik ko sa bahay, ramdam ko na agad ang pagbabago. Ang hangin ay mas mabigat, mas malamig. Ang paligid ay tila mas tahimik kaysa dati, para bang pinakikiramdaman ako ng isang hindi nakikitang presensya. Alam kong hindi ako nag-iisa. Nagkulong ako sa kwarto, pilit nilalabanan ang takot sa dibdib ko. Ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, isang bangungot ang dumating sa akin. Sa panaginip ko, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa isang kakahuyan. Walang buwan sa langit, walang bituin, tanging dilim lamang ang nakapaligid. At sa gitna ng karimlan, isang anino ang nakaluhod sa lupa. Isang babae. Nang lumapit ako, bigla siyang lumingon sa akin. At doon ko nakita ang kanyang mukha, sarili ko. Ngunit iba siya. Ang balat niya ay kulay abo, ang mga matay itim na parang walang kaluluwa. Ang bibig niya ay may dugong tumutulo, at nang bumukas ito, lumabas ang isang tinig na nagpatayo ng balahibo ko. Ikaw ang susunod. Biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya, at mula sa itim na hukay, lumabas ang mga kamay, mahahaba, payat, punong-puno ng sugat at tila nabubulok. Sinubukan kong umatras, ngunit isang kamay ang mahigpit na kumapit sa aking binti. Dinala ako pababa, papunta sa walang hanggang kadiliman. At bago ako tuluyang lamunin ng hukay, narinig ko ang isang malakas na sigaw. Labanan mo. Napadilat ako ng mata. Nasa kwarto pa rin ako, ngunit ang paligid ay hindi na normal. Ang mga dingding ay may mahahabang aninong gumagapang, sumasayaw sa liwanag ng buwan. At sa may paanan ng kama ko, may isang aninong nakatayo. Nag-aabang. Napaatras ako sa higaan, pinipilit ang sarili kong huwag matakot. Ngunit paano? Ang nilalang sa harapan ko ay hindi lamang isang anino, ito ay isang bagay na wala sa mundong ito. Ang katawan nito ay maitim na usok, ang anyo'y pa bago-bago, ngunit ang mata nito, dalawang pulang liwanag na nakatitig sa akin. Napansin kong may hawak itong isang bagay, isang lumang piraso ng tela. At nang tingnan ko itong mabuti, napagtanto kong ito'y bahagi ng isang damit na pamilyar sa akin. Ito ang suot ng babae sa panaginip ko. Ang suot ko. Ang nilalang ay hindi gumagalaw, ngunit naririnig ko ang isang malalim na tinig na nagmumula rito. Subukin mo ang iyong kapangyarihan. Napahawak ako sa dibdib ko, hindi sigurado kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ako marunong sa mga orasyon. Hindi ko alam kung paano lumaban sa mga ganitong nilalang. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, may isang bagay na tila gustong makawala. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa katawan ko, isang init na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Biglang may bumalik sa isip ko, isang lumang dasal, isang salitang hindi ko maalala kung saan ko natutunan. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, binigkas ko ito. Sa liwanag ng ninuno, sa anino ng nakaraan, ako ang nagtataglay ng kapangyarihan. Agad na lumiwanag ang paligid, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang reaksyon ng nilalang, umatras ito. Para bang nasusunog ito sa liwanag na lumabas mula sa katawan ko. Muli akong bumigkas ng isa pang dasal,
At sa pagkakataong ito, nakita kong unti-unting naglalaho ang anino, tila hinihigop ng isang puwersang mas malakas sa akin. Ngunit bago ito tuluyang mawala, narinig ko ang huling bulong nito. Hindi pa tapos ang lahat, darating ang mas malakas sa akin. At sa isang iglap, wala na ito. Bumagsak ako sa kama, humihingal, nanginginig sa takot at pagod. Alam kong hindi iyon ang huli. Ang unang pagsubok ay tapos na. Ngunit darating pa ang mas mahirap. At sa sandaling yon, sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi ko na kayang takasan ang kapalaran ko. Ang bangungot, ang anino, ang sigaw sa aking isipan, lahat ng ito ay nakatatak pa rin sa akin. Ngunit higit sa lahat, isang bagay ang hindi ko malilimutan, ang kapangyarihang lumabas mula sa akin. Hindi ko alam kung paano ko yun nagawa. Ngunit ang isang bagay na malinaw, hindi na ako isang ordinaryong babae. Kailangan kong malaman kung sino talaga ako. At may isang taong makakatulong sa akin. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik na ako kay Casimyon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Turuan mo ako, sabi ko sa kanya, hindi na nag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Alam niyang seryoso ako, kaya tumango lamang siya at pumunta sa isang lumang istante. Mula roon, inilabas niya ang isang libro, isang lumang aklat na may makapal na takip na yari sa pinatuyong balat ng hayop. Ang aklat na ito, sabi niya habang inilalapag ito sa lamesa, ay naglalaman ng mga lihim ng ating lahi. Mga orasyon, ritual, at kapangyarihang tanging babaylan lamang ang maaaring gumamit. Napalunok ako habang dahan-dahan niyang binuksan ang libro. Sa loob nito, may mga nakasulat na kakaibang letra, mga simbolo at orasyong hindi ko pa kailanman nakita. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam kong naiintindihan ko ito. Parang bumalik sa akin ang alaala ng isang bagay na matagal nang nakalimutan. Ang unang dapat mong matutunan, sabi ni Casimyon, ay kung paano pakiramdaman ang enerhiya ng paligid. Hinawakan niya ang aking mga kamay at ipinatong sa ibabaw ng aklat. Pumikit ka, utos niya. At damhin mo ang enerhiya na dumadaloy sa paligid mo. Sumunod ako. At nang ipinikit ko ang aking mga mata, biglang nagbago ang lahat. Naramdaman kong biglang lumuwag ang aking pakiramdam, parang lumulutang ako sa isang mundo na hindi ko nakikita kanina. Ang paligid ko'y puno ng enerhiya, mainit, malamig, kumikilos, bumubulong. Ang bawat halaman, ang bawat piraso ng lupa, at kahit ang hangin mismo ay may buhay. Sa loob ng katahimikan, narinig ko ang isang malakas na tibok. Hindi akin. Tibok ito ng mundo, ng buhay mismo. At habang mas nilulubog ko ang sarili ko sa pakiramdam na ito, biglang may liwanag sa paligid ko. Pagdilat ko, nakita kong nagliliwanag ang aking mga palad. Kahanga-hanga, sabi ni Casimyon. Hindi pa kita tinuturuan ng susunod na hakbang, pero nagawa mo na agad. Nakita kong nag-aalab ang aking mga kamay ng malabughaw na apoy, hindi mainit, ngunit may kakaibang lakas na dumadaloy sa akin. Naramdaman ko, lahat, sabi ko, nanginginig pa rin sa gulat.
Yan ang kakayahan ng isang tunay na babaylan, sabi ni Simeon. Nararamdaman mo ang enerhiya, at maaari mo itong hubugin ayon sa nais mo. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Ang apoy ay unti-unting naglaho, ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tanong ni Simeon. Tumango ako. Inaabangan ka ng dilim, Teresa. Hindi ka maaaring lumaban ng walang sandata. Inilahad niya ang isang pahina sa aklat, kung saan nakasulat ang isang sinaunang dasal. Ang oras yung ito, aniya, ay magbibigay sa iyo ng kakayahang lumaban sa masasamang nilalang. Ngunit hindi sapat ang basta pagbibigkas nito, dapat mong maunawaan ang kahulugan ng bawat salita. Tinignan ko ang oras yun. Sa pangalan ng liwanag, sa anino ng ating mga ninuno, ako ang tagapagdala ng kapangyarihan. Lisanin ang kadiliman at pawiin ang takot. Ako ang bantay ng ating angkan. Nang binigkas ko ito, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Napakapit ako sa mesa. Para akong hinihigop ng isang malakas na puwersa. At saka bumukas ang pinto ng mag-isa. Napalingon ako. May isang itim na anino sa labas, nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi ito gumagalaw, ngunit alam kong pinagmamasdan ako. Narinig ko ang tinig ni Simeon. Ngayon mo ipakita na ikaw ay isang babaylan. Nakita kong muli ang bughaw na apoy sa aking mga kamay. Hindi na ito nag-aalangan, hindi na ito mahina. Ang anino sa labas ay unti-unting lumapit, pero sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Itinaas ko ang aking kamay at muling binigkas ang orasyon. At sa sandaling yun, isang bughaw na liwanag ang lumabas mula sa akin. Ang anino ay napaatras. Nagsimula itong manginig, parang natatakot. At bago ito tuluyang maglaho, narinig ko ang isang tinig na nagmula rito. Nagising na siya. Darating na ang tunay na pagsubok. At sa isang iglap, wala na ito. Huminga ako ng malalim, napatingin kay Simeon. Handa ka na, sabi niya. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi lamang sa mga nilalang ng dilim. Kailangan mong matutunan ang tungkol sa iyong nakaraan. At kailangan mong hanapin ang sagot bago mahuli ang lahat. Napalunok ako. Mas maraming tanong ang naglalaro sa akin ngayon kaysa sa sagot. Ngunit alam ko na ang isa, hindi na ako, ang dati kong Teresa. Lumipas ang mga buwan, at sa bawat araw na dumaan, lalo kong natutunan ang aking tunay na pagkatao. Hindi na ako si Teresa na dating natatakot sa anino ng dilim, ako na ngayon ang tanglaw ng aming bayan. Sa tulong ni Simeon, natutunan ko ang mga sinaunang orasyon, ang mga ritual ng panggagamot, at ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Unti-unti, ang kwento ng aking lahi ay bumalik sa akin, na parang isang lumang kanta na matagal ko nang alam ngunit nalimutan sa paglipas ng panahon. Ako na ngayon ang bagong babaylan. At tulad ng dati kong mga ninuno, hindi ako maaaring mamuhay ng tahimik. Dahil ang kadiliman ay muling bumalik. Isang gabi, dumating ang isang pamilya sa aking bahay. Ang kanilang anak, isang batang lalaki,
ay nilalagnat ng ilang araw na. Ngunit hindi ito isang karaniwang sakit. Ang kanyang balat ay may mga itim na marka, parang usok na gumagapang sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay parang hindi kanya, puno ng anino at kawalan ng buhay. Alam ko agad. May masamang espiritu sa loob niya. Napatingin ako sa kanyang ina. Takot na takot siya. Hindi na siya nagigising, umiiyak niyang sabi. Kahit anong gawin namin, hindi siya nagigising. Lumuhad ako sa tabi ng bata. Nakita ko ang kanyang bibig, may piraso ng itim na likido na lumalabas dito. Isang sumpa. Dinala ko siya sa loob ng aking maliit na silid ritual. Nagsindi ako ng 3 kandila, puti, pula, at itim. Ang puti ay para sa kalinisan ng kaluluwa, ang pula ay para sa proteksyon, at ang itim para sa paglaban sa dilim. Hinawakan ko ang ulo ng bata at pumikit. Narinig ko ang tinig nito sa aking isipan. Tulong, natatakot ako, may gusto silang kunin sa akin. Napakapit ako sa kanya. Nasa loob pa siya, ang tunay na siya, ngunit may isang puwersang humahawak sa kanyang kaluluwa, pilit siyang hinihila palayo. Kailangan ko siyang iligtas. Nagsimula akong bumigkas ng orasyon. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang dilim. Sa ngalan ng aking mga ninuno, bumalik sa kung saan ka nagmula. Biglang lumakas ang hangin sa paligid, ang mga kandila ay halos mapatay ng isang hindi nakikitang puwersa. Narinig ko ang isang halakhak, isang malalim at malamig na tunog na nagmumula sa katawan ng bata. Hindi mo ako mapapaalis, babaylan, sabi ng isang tinig mula sa loob niya. Matagal ko ng pag-aari ang kaluluwang ito. Hindi ako natinag. Hindi mo siya pag-aari dahil hindi mo siya nilikha. Bumalik ka sa dilim at huwag nang bumalik pa. Mas binilisan ko ang dasal. Mas pinatatag ko ang aking loob. Hanggang sa isang iglap, lumabas mula sa katawan ng bata ang isang itim na anino, isang nilalang na walang hugis, walang mata, ngunit puno ng galit at kasamaan. Sumigaw ito. At sa huling pagkakataon, itinaas ko ang aking kamay at binigkas ang huling orasyon. Sa pangalan ng babaylan, sa pangalan ng liwanag, ako ang tagapagtanggol ng buhay. Sa isang iglap, lumabas ang bughaw na liwanag sa paligid ko. Ang anino ay napasigaw ng malakas, unti-unting natutunaw sa harapan ko. At nang tuluyan itong mawala, biglang nagising ang bata. Huminga siya ng malalim. Napahawak siya sa dibdib niya, parang ngayon lang siya muling nakalanghap ng hangin. Salamat, sabi niya, bago tuluyang bumagsak sa pagtulog, ligtas na, sa wakas. Mula noon, kumalat ang kwento tungkol sa akin. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang lumapit sa akin tuwing may sakit silang hindi kayang gamutin ng karaniwang doktor. Dumating sila tuwing may masamang panaginip, tuwing may nararamdaman silang hindi nila maipaliwanag. At tuwing may sumasapit na dilim sa kanilang buhay, alam nila kung sino ang kanilang lalapitan. Ako na ang babaylan ng aming bayan. Hindi na ako nagtatago sa anino ng nakaraan. Dahil ako na ngayon ang tanglaw sa madilim na hinaharap.